Hello guys! For today's video, maglilipat tayo ng papaya. Itong ating tanim na papaya, ililipat natin ng panibagong lugar. Kasi medyo itong kinalalagyan niya is medyo sagabal siya sa daan. So hanapan natin siya ng place kung saan siya mas fit, kumbaga. Dito siya, samahan niyo ako, dito sa pinakadulo ng aming munting garden. Ang gulo, pasensya na. So, ayan yung ating paglalagyan sa kanya. Ayan, yung, nakita niyo malaking pot na yan? Yun. Ito, may nakatira. So, ayan yung kanyang paglalagyan. So, ayan yung pader. Mainit yan pagkatanghali. So, yung init niyan, yun yung ma-absorb ng papaya kasi gusto ng papaya is mainit na lugar. So, mataas yung ceiling niya. Kung tumaas man siya, fit na fit siya dyan sa lugar na yan. So, hindi na siya sagabal sa daan. Meron na siyang sarili niyang lugar. So, yan. Simulan na natin ang ating paglilipat. Medyo mahirap nga lang ito dahil marami tayong tatanggalin. So, ayan. Natanggalan natin yung ating malaking pot na nandun kanina. So, may existing mga compost na dyan. May mga organic materials na yan. So, gagawin natin yung raised bed para sa papaya. So, itong laman ito, lalagay natin doon. Isasali natin unti-unti doon sa gagawin nating raised bed for the papaya tree. Yes, so let's start. Isali na natin unti-unti ang ating mga lupa. Yan. So, ito yung ating raised bed na ginawa para sa ating papaya. Yan, lagyan natin ng compost. Yan, para mag-feed sa kanya. Yan ang kanyang magiging pagkain habang siya ay lumalaki. Napakaganda ng compost sa ating mga tanim para sila ay lumaking mas malusog, matibay sa mga insekto, mga sakit. Yan. So, yan sana yung gagawin kong compost para sa kanya. Pero medyo sira na yung timba na yan kaya hindi na lang. Hanap na lang tayo ng bagong compost bin na ilalagay dyan. So, kung nakikita nyo, meron ako mga tinatanggal. May mga nahalo kasi sa compost natin na mga maliliit na plastic. So, pwede nating tanggalin yon. Para hindi kasi natin kailangan yun sa ating raised beds. Saka mga plastic naman na nahahalo sa ganyan, kusang umaangat. So, pag may nakita kayong plastic na nandyan sa ibabaw ng mga compost nyo, pwede nyong tanggalin na lang. Yes, so ayan na. Isali na natin unti-unti yung ating lupa na nandun sa pot na malaki. Wala po kasi tayong pala na medyo malaki-laki kaya medyo natagalan po tayo. Pero sa huli, ibubuhos ko na lang din yung lupa dyan. Medyo binabaklas-baklas ko lang kasi nakadikit pa siya dun sa mismong pot. Kaya unti-unti lang natin siya binabaklas at medyo mabigat din pagka binuhat. Kaya yan, unti-unti ko siyang kinukuha ng ating shovel, ng ating maliit na pala. Yan. So, dadamihan natin yung mga ilalagay nating lupa dyan kasi kailangan ng papaya ng medyo marami-raming lupa kasi yun yung kanyang magiging bagong tahanan at sana ay maging successful yung ating gagawing transplanting. Okay? Importante sa ganitong mga transplanting, wag mapuputol yung mga ugat na importante. So, kailangan careful talaga sa paglilipat. Kasi once na naputol mo yung pinaka-importanteng ugat, yung mga taproot na tinatawag, medyo possible matsugi ang ating ililipat na tanim. So, kailangan talaga nating maging maingat sa paglilipat ng ating pananim. Yan, just like this nung papaya natin.
na ililipat. As much as possible, malimit yung mga mapuputol na ugat. So, yan na. Sinalin ko na yung pinakahuli na nandun sa pot na malaki. So, lang natin yan, spread lang natin dyan sa ating raised beds na ginawa. Yan, spread lang. Tapos gagawa tayo ng maliit na hole kung saan natin ilalagay yung ating papaya tree. Hindi ko nga alam kung ano mangyayari dito sa papaya tree na to kasi medyo nabansot na to Ewan ko kung magpo-produce pa ba to or what. So, ayan siya. Nandyan siya sa 6 gallons yata yan na mineral water. Kita nyo, hindi ko na siya mahila kasi yung ugat niya nag-spread na doon sa ilalim kasi may mga compost dyan sa ilalim So, ingatan lang natin huwag maputol yung mga importanteng ugat. Ayun, natanggal ko na siya, kanya lang parang meron akong naputol na ugat kasi may narinig ako nag-break. So, sana huwag naman siyang mamatay. Fingers crossed na lang. So, ayan. Ang sabi, bago ako maglipat pa tanim, dapat pala dinidligan. Bago mo siya i-press ng ganyan yung container. I-press mo siya para humiwalay yung mga lupa at yung ugat, hindi ma-damage. Kasi hindi ko na siya nadiligan, nakalimutan ko. So, medyo nag-struggle tayo. Pero, ang kinalabasan naman is okay naman na kuha naman natin yung ugat ng maayos. So, meron lang isang ugat na medyo naputol na sana wag naman siya makaapekto sa ating gagawing lipat tanim. So, yan na. Unti-unti nating pinipress yung ating container para humiwalay yung lupa at yung ugat sa mismong container. So, medyo nag-struggle po tayo dyan. Pero at least, nag-success naman yung ating pagtanggal ng ating papaya tree sa container na yan. Para ilipat sa kanyang panibagong space. Kung saan siya ay mas fit. Yan na siya. So, yun nakita nyo ba sa container, nakalabas na yung kanyang ugat. Kaya naman, medyo talagang nahirapan tayo kasi medyo nag-stuck yung ugat niya doon sa drainage na ginawa natin sa container. Kaya extra careful pa rin para siya ay matanggal doon. Yan. So, ibubuhos natin yung lupa dyan. Yun, natanggal ko na pala. Yan yung kanyang ugat Kita nyo? Ang dami na. So, yun, may part dyan ng ugat na naputol. Sana wag naman siyang mamatay. So, yun. Yung existing soil na nandun sa container, isasalin din natin dyan para additional na lupa. So, kinuha ko lang shovel. Nasa na ba ako? Yun, naiwan ko kasi ating shovel So, yan na. Yung lupa na pinanggalingan niya, ay dagdag natin dyan para siya ay marami talagang lupa. Hindi ba? So, ganun lang po. Medyo may struggle ng konti, pero kung mag-success naman, ayun, yun yung naputol na ugat. Sana hindi maapektuhan. So, pag nag-success naman, talaga namang rewarding. Kasi ang papaya, napakasarap, alam naman natin, napakasarap ng bunga niyan, di ba? Kung mamumunga, yun lang. Kasi merong lalaking papaya, may babae. Ito, hindi ko alam kung lalaki to o babae. Abangan na lang natin kung ano mangyayari. Kung babae ba siya o lalaki. So, kung namunga, alam na, babae. So, pero ang ang papaya, na-research ko, yung pinakadahon, edible pala siya. Kinakain pala. So, pwede mo siyang gataan. Kanya lang, meron daw siyang bitterness.
may pait pala siya. So, bago siya igata, parang pipigain mo muna siya. Lalagyan mo siya ng asin, tapos pipigaan para medyo mabawasan yung kanyang pait. Pero kung gusto mo, okay naman sa'yo yung pait, tolerable naman para sa'yo, edi wag mo na siyang anuhin sa asin. So, yung pinaka papaya leaves, pwede siyang kainin. So, hindi mo man mapakinabangan yung prutas, yung dahon, pwede mo siyang pakinabangan. So, yan na siya. Sana successful ang ating lipat tanim. Dami pa niyang dahon. Pero yung iba dyan mamamatay kasi nga na-shock sa paglilipat. So, yan na ang ating papaya. Nakalipat na siya sa kanyang panibagong tirahan. So, maglalagay tayo later ng compost bin doon sa tabi niya. Para diniligan ko na pala yan, hindi ko na lang napakita kasi nga nakalimutan kong i-video. Siyempre, after nyong ilipat tanim, diligan, wag naman yung sobrang dilig. Yung tama lang na ma-moist nyo siya. Yan, pwede mong i-heal siya para marami siyang lupa dun sa kanyang pinaka-ugat. So, yan na siya. Pwede mo na siyang diligan. Konti lang na ma-moist kasi ayaw niya ng talagang basang-basa. Possible mabulok yung kanyang ugat. So, ito yung ating compost bin na gagamitin para sa kanya. Ilalagay natin doon sa kanyang side para kanyang maging feeder. Yung mga nabubulok na organic materials, lalagay natin dyan. So, yung ugat niya pupunta dyan. So, yan ang magiging fertilizer ng ating papaya. Yan ang ating compost. Magiging compost natin yan soon. So, yan na. Tapos ng ating lipat tanim ng ating papaya. I hope na yan ay mabuhay. So, ito yung ating pinanggalingan ng papaya. Maraming lupa dyan eh. So, meron din yan mga ugat ng papaya. Pwede natin yan ilagay doon sa mismong pinagtaniman. May buto pa oh. Kasi lahat yan, pwede. Buto ng manok, buto ng baka. Pwede dyan sa ating compost. Bali, compost yung mga yan. Lahat yan ay organic materials. So, lahat yan makakatulong sa ating papaya para siya ay mabuhay talaga ng bonggang-bongga. So, lahat yan ng mga na-existing dyan ng mga lupa, isasalin uli natin doon sa ating papaya para to add more nutrients sa kanyang ugat. Yan. Tatanggalin natin lahat yan. Kunin natin kasi sayang naman eh. Yan lang kagandahan na may mga existing na compost. Kapag kailangan mo, ayan, buto ng manok. Pag kailangan mo na siya, kunin mo lang. Yan. Magagamit mo na. Diba? Yan yung mga compost dyan sa pathway na pinaglalagay ko. So, yan, napapakinabangan na natin para sa ating mga pananim. Yan, dali natin siya doon sa pwesto ng ating papaya. Yun, laglag lang natin dyan. So, parang additional sa ating raised bed. Hindi natin kailangan bumili ng lupa kasi meron tayong mga existing na soil. Mga healthy soil na ating ginawa. Galing sa mga organic materials, mga food scraps, mga vegetable peels, mga pinagtabasan ng mga niluluto yung mga gulay. Yan, mga tira-tirang pagkain. Yan. Hindi natin yan tinatapon, ginagawa natin compost. So, yan ang ating compost na mapapakinabangan na natin para sa ating papaya. Yun. So, yan na nga. Kunin natin lahat yan. May mga kasamang ugat. Ang layo na nang narating ng ugat ng ating papaya. So, ibig sabihin, yung mga nilagay nating compost dyan, talagang napapakinabangan na ng papaya. Diba? Yan yung pathway natin
na tinambakan natin ng mga organic materials na nabulok na siya ngayon. So, pag nabulok na, pwede na siyang gamitin pataba sa ating mga pananim. Instant fertilizer na galing sa basurahan. Diba? Yung mga bagay na itatapon mo na, mapapakinabangan mo pa pala. Kung ipoproseso mo, gagawin mong compost. So, ayan na. Ang dami na niyang lupa. So, medyo stable na yung kanyang pagkakalipat. Kasi, natambakan na natin siya ng lupa. So, stable na ang ating papaya. Ayus-ayusin lang natin yung kanyang yung mga lupa dyan sa paligid. So, ayan na. Medyo okay na. Sana naman ay mabuhay ang ating papaya. Ayan na siya, guys. After 1 week na transplant natin ang ating papaya. So, meron na siyang compost sa tabi. So, ito na ang ating papaya. After a week na mai-transplant. Iyon, natanggal na yung mga ibang dahon niya kasi nga normal yon. So, yung mga existing niya yan, buhay. Yan yung mga existing leaves niya na natira kasi nga yan yung magiging simula niya sa panibagong buhay niya. Yan. So, meron na siyang feeder doon, yung compost. So, hopefully, magtuloy-tuloy ang kanyang buhay. Itong ating nilipat na, katabi niya yung malunggay. Nilipat ko rin yan. So, ipapakita ko kung paano ko yan nilipat sa next video. Okay. So, yan ang ating malunggay at papaya. Magkatabi sila. So, titingnan natin kung ano magiging kalalabasan ng kanilang tawag dito, ang kanilang combination or companion planting. So, yan yung compost na nasa tabi ng malunggay. So, let's see kung ano mangyayari sa ating magkasamang malunggay at papaya in one bed. Update ko na lang kayo sa kanilang mga kaganapan. Kung ano ba, kung nabuhay ba o namatay. So, yan. Soon, I will update you sa aking nilipat na mga tanim. Thanks for watching, guys. I hope you learned something. God bless. See you on the next one. Bye.